So yun, good morning. Wala, ipangat ang panahon. Maaga pa lang, umuulan na. Pero buti ang bunang-bulan lang ngayon. Sana magtuloy-tuloy, no, na ganito lang ang panahon. Kung hindi titila, ambon-ambon lang maghapon para hindi hassle sa delivery. Papunta na ako ng hub. Ang oras na ba? 8:04 AM. Medyo late na ako. Kung pansin nyo kasi dati paalis ako ng bahay mga 9 gano'n, 9:30. Ngayon workout ko na maaga ako pumasok, so para din naman sa akin yun. Tsaka inanuhan na rin kami ng hub na pumasok na maaga para maaga makalabas daw. Anyways, another day, another delivery. Yeah. Mamaya na lang ulit siguro sa hub o kaya sa area na. So yun nga, no, buti pinagbigyan tayo ng panahon. Ayan, tumidilim lang pero hindi naman umuulan. So 199 ang dala kong parcel. 199. So 100 plus pa ibaba lang ay di-deliver ko. Time check mag-aalas 3 na. So kakapitin ko na to. Ayan muna kaya. So yun, may mga nadagdag sa akin parcel, dalawa. So kala ko di naabot ng 200. So yun, total ko ngayon ay 201, no? Tsaka ngayon nga pala guys, so sinusubok na naman ako ng panahon. Yung dati kong mga customer hindi pa rin nagpapalit ng address, nakalipat na sila ng bahay. So may dalawang parcel sila kinancel. Then merong isa pa kalilipat lang dito sa Howard guys. Siguro wala pang isang linggo ata nakatira dito yung mga yun. So tama yung address, tama yung number, tama yung pangalan. Tapos ang banat wala daw silang ino-order. So sinusubok na naman tayo ng panahon. Pero wala naman tayo magagawa na. Bahala sila kung yun ang gusto nila. Basta sinabi na wala, hindi ko na ipinipilit. Okay. Tapos kanina dun sa New Sinai, yun nga, 130 pesos yung babayaran. Pinagpabukas na lang dahil hindi daw nakapagdala ng pera. So nag-insist ako, no, sabi ko baka may pwede kang hiraman dyan o may pwede mag-abono para hindi na pabalik-balik yung parcel. So yun, bakit daw hanggang third attempt naman daw yung parcel. I-cancel ko na lang daw kung ipipilit ko daw na ipa-receive sa kanila yon dahil wala daw silang pera. So wala naman na ako magagawa. Sabi ko, sige, minalisan ko na lang. So maraming sumusubok, pero pagka ganyan kasi hindi ko na sinabing ganun na ganyan, bukas na lang. Syempre nandun na siya no, di ba? Nag-try lang naman ako na baka may pera yung mga kasama niya na pwede siya makahiram dahil 130 pesos lang naman. So wala daw, hindi ko na pinilit. Sabi ko, o siya, sige, wala naman na magagawa, no? So yun nga. So time check, nasa 18 lang yung parcel ko. Anong oras na ba? Past 3 na ata, no? No, 3:11. So maaga pa rin ako matatapos ngayon, siguro mga 5 o depende kung anong oras ako makarating ng Metro Gate kasi medyo marami din yung Metro Gate ngayon. Deliver muna ako. So yun nga, no, paalala ko lang sa mga customer, no, kung lilipat na kayo ng address o lilipat na kayo ng bahay, baka pwede pa kayo palitan kaagad yung number, no? Yung number, yung mga address nyo paki-update kaagad sa mga application tulad ng Shopee, TikTok at saka Lazada, no? Tulad yan, meron ako dalawang parcel, matagal na silang lumipat, tapos wala, kinancel na lang kasi nga hindi pala napalitan yung address, umorder ka agad.
Pero alam ko, parang nung nakaraan pa yan eh. Nung nakaraan ko pa sila sinabihan eh. Hindi pa rin nata pinapalitan. So, para maiwasan yung mga ganung senaryo, sitwasyon, no? At para hindi naman din hassle sa inyo, sa delivery rider, eh, palitan nyo na yung address kagad. Kunyari, lilipat kayo ngayon. O ngayon, palitan nyo na kagad yung address. Di ba? Update nyo na update kagad para hindi nagkakalito. Ay kuya, sorry, hindi ko napalitan yung address. Yan tayo eh. Ay, ito. Floran. Basta ilan naman ang paalala ko sa mga customer, no? Tsaka yung mga number nyo, update nyo naman yung natatawagan, yung nakaka-receive ng text, no? Para pagka ganyan wala kayo, eh nakakausap namin kayo na maayos, hindi yung wala na nga kayo sa bahay, di ba? Tapos mali yung number, hindi matawagan, hindi nakaka-receive ng text, di wala din, di ba? Happy Jaika. So time check 3:39 PM. Ang parcel na nalalabi ay 66 pa i-deliver ko. So konti na lang. Buti na lang talaga at nakisama pa noon at hindi umulan. Kasi kanina umaga masabaw eh. Buti nagtuyo na ngayong hapon, hindi na nagtuloy. Deliver muna ulit ako. Ang akin lang guys, syempre sayang naman yung parcel na makakancel lang dahil hindi mo na-update yung address, di ba? Di ba? Ikaw na umorder, nag-e-expect ka na marireceive mo yung parcel pero mali pala yung address na hindi mo pala na-update yung address mo. So si delivery rider, nag-e-expect na marireceive mo. Kaso ang problema, nakalipat ka na pala ng bahay. Ganon din si seller, nag-e-expect din yun na marireceive mo yung parcel. Di ba? Sayang kasi guys kung dahil lang dun sa hindi nyo na-update yung address nyo, hindi nyo na marireceive yung parcel. Sayang. Ayun no, dalawa pa naman. Pero alam ko, last week meron pa yan eh. Diba? Sayang guys. So kung lumipat na kayo, update nyo kagad ang addresses nyo tsaka yung mga number nyo, no? Kung magpapalit kayo. Para hindi tayo hassle, no? Deliver muna ulit ako. Kwento ko lang, no, dati may customer ako, laging bayad ang parcel noon, then umuwi na sila ng Davao, alimutan ko na pangalan na katagal na rin yun eh. Tapos bigla silang umuwi ng Davao, may mga dumating pa siyang parcel, 4, puro bayad na. Kaya tinawagan ko, sabi ko, madam, hindi ko pa alam doon na umuwi na sila. So, sinagot yung phone, sabi ko, madam, parang wala nang tao dito sa inyo. Sabi niya sa akin, kuya, nakauwi na ako eh. Umuwi biglaan, kailangan ko lang umuwi ng Davao. Sabi ko, paano po itong parcel nyo? 4 pa naman po ito, puro bayad na. Sabi niya sa akin, sige kuya, sa'yo na yan. Ayun, ano yun, tanda ko pa yun. Lip tint, lip gloss, makeup. Mabait naman yung customer, mabait. Basta guys, yun nga yung mga sinabi ko dito sa vlog na to, no?
kung kinakailangan nang i-update yung mga address nyo at saka yung mga contact number nyo, paki-update kagad, no? Para hindi tayo ma-hassle, no? Sayang kasi yung mga parcel pag hindi nare-receive. So yun, hanggang dito na lang muna siguro yung vlog, no? At tulad nga ng araw-araw kong sinasabi sa inyo guys, pag-iingatan nyo yung mga sarili. Bye bye.